Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. Here the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, a Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious dawn! Here and death is gone, for He carried His life in our pain. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, a Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all the glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, a Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, a Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Atong mga kasing-kasing diyak sa Ginoong Isonen. Magbuka, Lord, dagagay salamat, O Diyos, for gathering us in your name, O Lord Jesus Christ. Salamat, O God, nga makapadayon ning iyong katawan din sa Livingwood, Springwoods, O Lord, and even niining mga orasa sa pagpuon, pagmamalan mo sa iyong puno. Nag-ampo ko, o balahang Espiritu, na mo himuksan ang kasing-kasing unang-una, O Lord. Nga mo masabta namong madawat ang Espirituhanong panalangin, mabuot mo ipanalangin ka namong ikapon ng una. Ay itugot na mamiyak ni dini nga uwak mi nakatunan. Ginoon mamiyak ni dini nga dunami na angkol ng mga pagtudlo, mga pag-istorya niya ini. Gani nag-ampo ko kung niya na mo dini mo maluwas. Lord, maluwas unta. Inaagis pagpaampit sa iyong pulong this afternoon. Lord, akong kagalingon, imubos mo kalagay, huwag pinunay mo, uwak ka. Gampo ko nga magamit
nga puno sa gahong kaalam sa inyong galawang Espiritu. Nagampo ako nga si Kristo yun ang mapataas ug dili ako ginuto. Ubanili this afternoon, because pagsugod hanto ni matapos usang-usa may kadaugan kalampusan nga maangkon niini kapunon kanang lubog imayo o Dios. Kanimo lamang tulungan sa pangalan ni Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya namin ipakita ninyo ng picture ng soul. This picture is ni sa professor sa biblical counseling. Kanang ko ibong niya mo na professor si Sean Ransom. And they are para niya is kanang gamay pero kanang nagkadako nga pamilya ba. And this professor nako is grabe kabutan, grabe ka po siya niya pastoral kasi no doubt na nindot ka sila nga pamilya. Growing ka sila nga pamilya tungod kay, of course, maayo mo kayo ni nga alagad sa Ginoo. Well, ako ning gipakita na mga picture kay gusto na kong i-remind na to. This is a family picture. Gusto na kong i-remind na to dinhi niya. Ako ning ipakita kung gusto na kong i-remind ta as a church, as a thing, that we are family. Amen? As a thing, kita ngani dili ka basta-basta ka pamilya diya sa Ginoo. Pamilya ta magikan ngani hangtod gyud ngadto sa gingharian sa Ginoo. Ang atong pagkaigsuon ug ang atong pagkapamilya labaw pa sa atong pamilya ug igsuon sa Ginoo. Why? Tungod kay pamilya ta na gipatud-an sa kinabuhi ni Ginoong Kristo. Pamilya ta nga gikan ni hangtod yun ngadto sa gingharian sa Ginoo. Unang ayaw magunoon na aloof ka o inabot, dili mo kumilong na nagano. We are family. Kunya ang naghiusa o naghimo na mga pamilya ang Diyos yun, pinaagi siyang utong anak na sa Ginoong Jesus. And because of this niya, naatay kaakuhan sa mga tusa. Kasabot mo kaakuhan? Ha? Kasabot mo? Accountability. Naatay kaakuhan matagusan na tutungod kay pamilya ta. Amen? Dili kami sangan na Kristohanon, magsuon, pamilya kumili, pamilya ditang Ginoo. Biha sa Ginoo. Amen? Amen. So, this afternoon, atong sugdan atong bagko nga series sa Philemon. Sa Philemon. And ako ning giuluhan atong pagtuon this afternoon, a call out to Philemon family and church. A call out to Philemon family and church. So this time, mamarog ta, ato ning basahon ang Philemon o sa Bisaya, Philemon. Chapter 1, verse 1 to 3. At the count of 3, doon ang tagbasa ng sun. 1, 2, 3. Gikan ni Pablo nga pinilanggo tungod kang Kristo Jesus o gikan ni Timoteo nga atong igsoon, alang kanimo Philemon, nga among gigala o kauban sa buhat, o sa mga magtutuo nga nagtiguman sa imong balay o alak kang Apia nga atong igsoong babae o kang Arkipo nga atong kaubang sundalo, mainyo ang grasya o kalinaw sa Dios nga atong mamahal o sa Ginoong Hesus Kristo. Magkakamlingkod kami igsoon, magkapanalangin ang Ginoo sa pulo. Before ta mo jump ani atong text, kailangan ko i-share na to first ang background ani na letter. This is a letter para kang Philemon. Gikan ni Paul, yung ipadala to kang Philemon.
So, itong tanawa ng historical background aning nga letter to Philemon. First, pakita ninyo, pero makita ninyo, ang nagsulat aning nga letter is si Apostle Paul. Paul the Apostle, and gisulat niya sa prisuhan. Again, nasulat ni Paul sud sa prisuhan. Unang pagkapriso niya. Kanyang recipient, ang ipadadaan niya ni nasulat is none other than si Philemon. Si Philemon na wealthy nga Christian, dato nga Christian, ani nga time, living in Colossae or Colossus, who hosted a house church. So, si Philemon is a wealthy Christian. And ani nga time, ang Colossian church, ang simbahan sa Colossus, na sila magsimbahan sa balay ni Philemon. Amen? Ang ilang fellowship na sa balay ni Philemon. Kay common sa unang panahon, particularly ani nga time, common nila, wala pa sila yung fellowship center. Ang ilang ibuhat, na sila sa balay, sa mga naay kaya sa unang panahon, nato sila sa balay, sa mga kaigsunan magsimba. Sama ni. Ang ibuhat ni Nata, nag-fellowship sa balay nilang Ati Aimee. So, mauni ang gipadad-an ni Paul ani nga sulat. Here's the occasion. Si Onesimus, ito kailan mo Onesimus? Si Onesimus, siya mo isang reason na naay sulat ni Philemon. Uminaw ta, kaya na kung makatuhog ka sa storya ni. Si Onesimus is a slave belonging to Philemon. Again, si Philemon is a wealthy Christian. Dato siya. Here's the thing. Naa siya'y slave, naa siya'y ulipon. Yang tagiyan niya, ang kini nga ulipon kay si Onesimus. A slave belonging to Philemon who had run away. So, si Philemon, isibat ni siya gikan ni si Onesimus, nisibat ni siya gikan ni Philemon. And here's the reason, here's the reason. Tungod kay nangawat siya ang Philemon. Isibat siya, and here's the thing, ani nga time, kung makasa ka sa imong amo, ani nga time, pwede kang ipapatay sa imong amo. Balaod na sa Roma sa unang panahon. So here's the thing, si Onesimus, ni-take initiative siya. Nang ilabot na siya, isibat na lang siya. Pero siya kay Bao, ang iyang amo, Kristohanon. Kalimot siya, yung amo, buutan ng Kristohanon. So, to make the long story short, nakasal si Onesimus, kaya nang ilabot siya siyang amo, si Philemon, isibat siya, diadto siya sa Roma. And during his flight, Onesimus, encountered Paul in prison and became a Christian. So, gikan kang Philemon, si Onesimus nakasa, isibat siya, naabot siya sa Rome, and probably si Onesimus nakahibaw na siya knowledge behind ni Paul, naabot siya ni Apostle Paul dito sa gipresuhan ni Apostle Paul. And guess what? Naminaw siya sa Ebanghelyo. Naminaw siya sa wali ni Paul. And dito, yan idawat as his Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, na born again si Onesimus. So here's the dilemma. Paul now considers Onesimus a valuable son in the faith. So in other words, ani nga time na born again si Onesimus tungod ni Apostle Paul. So Apostle Paul, iyang gitreat si Onesimus as anak na sa iyang pagtuo. Anak siyang pagtuo, son in faith. So, ang po, si Paul, gusto niya nga atubangon yung Onesimus ang iyang problema ngadto siyang amo nga si Philemon. But recognizes his obligation to return him to his master, Philemon. Kaya nakasama si Onesimus kang Philemon, yan naborn again siya ngadto ni Paul, ang itabo si Paul, gusto ni Paul nga mobalik si Onesimus ngadto kang Philemon aron si tulon ang iyang problema. Amen? Here's the purpose ani nga letter. The purpose of the letter is number 1, reconciliation.
The reason nga gisulat ni Paul aron si Onesimus o si Philemon magkaulit silang duha. By the way, kini nga sulat, ang nagsulat si Paul, and guess what? Ang gadaan ni nga sulat, gikan ni Paul, ngadto kang Philemon niya, si Onesimus. Si Onesimus. Di ko ka-imagine sa gibati ni Onesimus na mga time na nagsuwat si Paul, para kang Philemon niya, siya minagda sa suwat. Gikan sa Rome, ngadto sa Colossae, si Onesimus, sa akong bitahan ko sa Bulagaw, no? Paul ba, kaya ni, pero ang goal ni Paul nga pabalikon siya ngadto kang Philemon, dala ni sulata is magkauli sila duha, magka-reconcile sila duha. Paul's primary aim is to facilitate reconciliation between Philemon and Onesimus. And here's the second purpose. Plea for forgiveness. Magkauli sila and at the same time, pasayloon si Onesimus ni Philemon. Paul urges Philemon to forgive Onesimus and receive him back, not as a slave, but as a beloved brother in Christ. So again, ang pinaka-message nila ng letter is about reconciliation and forgiveness. So here's the date and location sa pagsulat ni. Likely written about between AD 60 to 62 during Paul's first Roman imprisonment, and kanina time concurrently gisulat niya with the letter of Colossians. So, ani nga time wala lang ibutang dinhi. Sumala sa mga Bible scholars, ingon sila nga upat ka sulat ang gisulat ni Paul sa napriso siya ni nga time. Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. And ani nga time sa si Onesimus nagdaan siya sa sulat alang kang Philemon, ang iyang kuyog kay si Tychicus. Unsay role ni Tychicus? Si Tychicus siya po'y nagda sa sulat alang sa mga taga-Colosas sa Colossian Church. Duha sila kabo. So, that's it. Mao ni ang background ani nga letter. Si Paul ang nagsuwat, na reason magkauli o mapasaylo si Onesimus ngadto siya nagdaon nga si Philemon. So, in line sa atong text, verse 1 to verse 3, nga mga atong focus this afternoon, gisugdan ni Paul pag-mention, nakabasa ta, gi-mention niya si Philemon, gi-call out na si Philemon, si Apphia, si Archippus, o ang church. Yan yung i-mention tungod kay kini sila, naa naman ni sila kaakuhan sa kaso ni Onesimus. Apan karon ingon nga mga magtotoo na bisan tungod between rani kani problema nga between rani ni Philemon ug Onesimus, apan karon ingon nga si Onesimus believer na siya diha sa Ginoo, anaa na sila kaakuhan, anaa na sila accountability ka Onesimus. Mo lang sa pagsugod ni Pablo ani nga sulat gi-mention din niya specifically ini mga tawana. So, here are the lists Paul called out in this letter. Iyan yung called out kini nga mga list sa mga names. First, si Philemon. Second, ang pamilya ni Philemon. Ikatulo, Christ's church in Philemon's house. So, tulo. Yan yung dimension, kaning nga list na dimension ni Paul in verse 1 to verse 3. So, mo niyang tulo ka point atong tanawon this afternoon nga gi-call out ni Paul. So, number 1, Philemon. It says, Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our beloved brother and fellow worker. So, nga makita nato nga unang gi-mention ni Paul kay si Philemon tungod kay ang tuyog yun ani nga sulat way lain si Philemon. Gani kung tanaw na ito ang tibuok na sinulat sa letter to Philemon, nagkwenta na ni Philemon.
Na first, gimension ni Paul ang iyang pagdaig ni Philemon. After aning verse 1 to 3, ang sunod na gisgutan ni Paul, iyang gidaig si Philemon. Sunod iyang gipakita ang iyang ipahibaw ang iyang hangyo ni Philemon. Sunod iyang gipaabot ang iyang assurance ng Philemon o ang iyang confidence toward ni Philemon. So, mainly, ang focus ani nga sulat si Philemon. Amen? Walang gisugdan niya na ni o mention ka, Philemon. Philemon. And this letter is all about Paul's concern to Philemon for his son in faith, Onesimus. So, ginoon din to Philemon, our beloved brother. The word beloved there, katong ginoon beloved brother, the word beloved is a contrast emphasis, and it means divinely loved ones. And it refers to the individual who are loved by God, literally to the believers who has personal relationship with the Lord Jesus Christ. That is the word beloved, beloved brother. It refers to a believer. Gitawag ni Paul si Philemon nga beloved kay si Philemon is a believer of the Lord Jesus Christ. And this is same with you nga niangali na kung ito misalig na Ginoong Jesus, you are a beloved brother and sister. Brother and sister who are loved by God. So before ko mupadayon na ni, mutan na siguro ko nato ani before ko move. Ingon nga si Paul, bitawag niyang beloved brother. Si Philemon, tungkol kay believer si Philemon. Here's my question. Sigurado ba ka na kay relasyon sa Ginoo? Gitawag ni Paul na beloved brother si Philemon tungkol na ay relasyon si Philemon sa Ginoo. He is the beloved brother. There's a thing. Puntaan lang ko sigurado ba ka nga naanak kay relasyon sa Ginoo. Again, I said, there's a thing. Pwede yung active ta simbahan or nakata sa ministry o nakapilat ang Bible study pero niya, wa tayo relasyon sa Ginoo. Again, hinungdong ni Judas. Kuyog siya sa Ginoo, kanunay for 3.5 years. He is the treasurer of the Lord's ministry. He is the most educated and most decorated sa tanang apostles. There's a thing, hindi siya luwas. Now, si Judas dool sa Ginoo, pero wala siya relasyon sa Ginoo. Naa siya sa Ginoo, pero dili siya iyang sa Ginoo. Ako musbol, si Judas doon siya sa Ginoo, pero wala siya relasyon sa Ginoo. Naa siya sa Ginoo, pero dili siya iyang sa Ginoo. Posible dili. Posible. Ang proof anak Judas. Again, called Philemon as beloved brother. And I am hoping nato nga ni mga so that we are one of God's beloved. What I mean is, kung kita nga ni mga iyaha gitas Ginoo or mga anak gitas Ginoo, pwede nimo ma-full ang tao, pero dili nimo ma-full ang Ginoo. So, nagsiguraduhan yun ang imong kaluwasan diya sa Ginoo. So, balik na, gi-mention ni Paul nga ni our beloved brother. And here's the thing. Ito lang. Beloved brother. Second, gi-mention ni Paul din makita na to, dili lang siya beloved brother, he is a fellow worker. Fellow worker si Philemon. Again, take note, Philemon is a wealthy Christian. Philemon, ang church, adto na gather sa simbahan, kasimbalay, ang simbahan.
And by the way, he is the one of the elders sa Church of Colossae anila time. And again, he served faithfully the church. Muna gingon ni Paul sa verse 4 downward to verse 8, gingon niya iya gidahig ang faith ug ang love ni Philemon diya sa Ginoo. So again, gingon ko seryoso ug nani ni nga Kristohanon si Philemon. Manangani gitawag si ni Paul na fellow worker. Kay bisan og siya ang tag-iya sa balay nagisimbahan, he himself intentionally served the church. So here's the thing, the word fellow worker, synergos in Greek, was used to refer to those who were involved in official ministry leadership. And it seems quite likely then that Philemon was serving in a leadership role in the church at Colossae. So ultimately, Philemon, as Paul mentioned, he is not just a beloved brother in the Lord, but also a fellow worker in the Lord. In other words, Philemon is alagad siya sa Ginoo. Nangalagad siya sa Ginoo. And ako lang iklaro na ito gani, kining pagpangalagad sa Ginoo, yan ako makasagutan ni, kining pagpangalagad sa Ginoo, never ni nga tinugsanay. Kundi, pribliyo ni nga gihatag sa Ginoo. Try to imagine, paminaw, try to imagine, ang imong gialagaran, kay ang Diyos nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang Diyos na naghatag nimo kinabuhi, lakip kaluwasan. Mga nang kung ang tao makasabot siya, anak ang kamaturan, dili na siya mister nga, imo pang bugso mo dili, pusa na siya mo offer siya mo niyo na Lord mga langad kung Lord ni ako akong halad kinabuhi sa mga langad yan imo. Same if I mo dato kay siya pero wala may mong babag ang pagadato niya madili niya alagaran ang Ginoo. Kay I believe kasabot siya nga ang tanan nga naa niya dili iya sa Ginoo. Again, Philemon, dato, tinahod, sinibihan siya mga ulipo, pero siya tinangalaga sa Ginoo. How about you, manamani? Do you have the heart to serve the Lord? Si Philemon nangalagad sa Ginoo. He is a fellow worker. Dato, tinahod, dagan siya mga sulod na nangalagad siya. He choose to serve the Lord. Ikaw, maniya-mani. Do you have the heart of the Lord? Kung naa, here's my encouragement. Serve the Lord asap. Dili tahantod-hantod sa kinabuhi. Dili kinabuhi, dili is unpredictable. Like sa naitabo, just this week, meron mo sa naitabo, 240 ang mga passengers sa Indian Airlines on the spot. Sa niligulit. Ewa ko kagaw sa dili ni panghandlong ako ganahan ko nga magamit na itong inamoy wisely. Ganahan ko nga makasabot ka, walay sakto magamit na rin inamoy nagamito ni inamoy para sa Ginoo. Again, ako nila share na ito ako hingo sa City Star. Only one life will soon to pass. Only what is done for Christ will last. Tanan yung gibuhat outside Christ, wala may value at umangan sa Ginoo. Tanan yung gibuhat in Christ is valuable na to sa Ginoo. While niya pa kanin kinabuya, alagari ang Ginoo. Do something for the Lord. While basto pa ka, mahimo man imo ang pag-alagad kaniya. Ingon ang po sa Ginoo sa Gipadayag, Kapitulo 14, versículo 13, wala ng tao na namatay sa pagpangalangkan sa Ginoo. Dili bulahan ang dato, ang nagagbahandi, ang partahan, ang nagagabtangan na nikinabay kundi ang bulahan ang namatay sa pagpangalangkan sa Ginoo. If you have the heart to serve the Lord, asap. Philemon,
tulagaran niya dito. He is a fellow worker. So again, when he call out ni Philemon, ni Paul si Philemon, dimension niya si Philemon, kay siya may tuyo ani nga letter. Siya may pinaka-tuyo yun. And the reason, that's the thing, the reason nga i-call out ni Paul si Philemon ani nga letter is kay siya man ang, again, pinakatuyo, and ang tumong ni Paul is hangyoon nga pasayloon o makikuli unta siya kang Onesimus nga runaway slave na karon Kristohano na. So ang reason ani nga gi-call out ni Paul si Philemon and ang ginatibukan na sulat is aron mag-reconcile ug aron pasayloon si Onesimus. The question is, napasaylo ba ni Philemon si Onesimus ani nga letter after ani? Iya ba napasaylo? Yes, napasaylo. Napasaylo. Gipasaylo or nag-reconcile sila na napasaylo si Onesimus after ani nga letter. Okay, after ani nga letter, si Onesimus nahimo siyang pastor or nahimo siyang bishop sa Ephesian Church. Si Onesimus. And there's a thing, gipatay siya kung kinagwali siya ng Panginoon sa Kristo. So mayroon ko nga wala siya gi-reject, gidawat siya, na gipasaylo kung siya ni Philemon. Now here's the thing. Here's the thing. Philemon forgive and reconcile once again with Onesimus. Nagkauli din sila after ani nga letter. And that's the thing. Mo ni siya buhat nga ginabuhat dito sa Ginoo nga Kristohanon. Kay sama ni Philemon na pinasaylo ra pud ta sa Ginoo, how come na dili ka makapasaylo? Sama ni Philemon, mga tao ta nga nimula kaniadto sa Dios kung sa apan karon na nahibalik na sa Dios tungod ni Ginoong Hesus. How come na dili ka makipag-reconcile sa mga tao na kasama ko? Again, nagkauli sila. Reconcile, ipasaylo. And as believer, yun anang kata. Same sa kinabuhi ni Philemon. That's the thing. Kung tinuod ka ng Kristohanon, makapasaylo ka. Kung tinuod ka ng magtotoo, makikuli ka. Why tinuod ng Kristohanon mapaugat? Kaya tinuod ng Kristohanon, mabugatan siya sa conviction sa balaang spirito. Kung ang dili ko mo ito, nga Kristohanon ka, nga kadayon ka nga nagpaugat, nga dili mo pasaylo, o dili makikulit sa nakasahin. Ang tinuod ng Kristohanon, makapasaylo, o makamao makikulit sa nakasalang niya, same ni Philemon, toward ni Onesimus. I don't know, nakakita na mo sa salida na ang title, End of the Spirit. Pamilya mo? End of the Spirit. That is a true to life story sa ilan po kayo na missionary, si Jim Lindon, ano siya? Jim Lindon. Grupo ni sila sa missionary, nga niadto sila sa Osaka tribe somewhere in Ecuador. And dito, pag abot nila sa place, dito nilang katong tribe, yung katong tribe, cannibal na katong tribe. So pag adto nila, wala sila makasinabot, kipangpatay sila. Sila nga team ng missionaries. But, ang naitabo, after mga pila ka mga tuig, ang iya ng mga asawa, yung asawa nga mabdus po pagkamatay niya, after nga ng anak, hindi po yung anak, niyan po sila sa place, di namatay ng anak. Ngadto sa mga tribe. Yung asawa, yung anak. So, ngadto nila, nag-mission sila ngadto. Nag-medical mission, and na-reach out din nila katong nga place. Pero, kasagaran yung ngadto, dili sila ganahan kung mga tao nga
tagagawas. Kaya kini mga tawanan is handlog is na mga tao tagagawas. Kaya kini mga tawanan mga cannibal, mga tawanan, unaw-kaw. May dalawang story short, ang iyang asawa o iyang anak, nag-ilhan yun nila katong nagpatay niya. Ang anak, pwedeng jambaw, pwedeng yung hilak. Ang iyang asawa, pwedeng yung hilak, si Elizabeth William. So, may tamo, ilang pasaylo. And tungod ato nga moment, na Kristohan itong tao. Nakaduon sa Ginoo, nga nahimo yung pastor, ato nga try. Nya ilang yung gida dito sa Amerika, ilang isuroy, ilang shopping, ilang ipa-experience mo sa kinabuhi dito sa Amerika. Nya nakabalik. And kini nga story nag-demonstrate ni about genuine forgiveness and reconciliation. And ringon ko na this is true to us dahil sa Ginoo nga as the thing, kita pa'y nakasa, kita pa'y pasaylo. Kita'y nahimulag, kita pa'y pa sigulit sa Ginoo. Amen? Amen. So again, huwag Kristohan mo hindi makapasaylo. Just like Philemon. Roma Kapitulo 5, 6 sa 11, yun din. Kaya sa panahon nga wala pa kita'y mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon magipili sa Dios. Malisod sa tao pagpakamatay alang sa katao mataron, tingali adunay magpakamatay alang sa kamay maayong tao. Pag ipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang pagigugma kanato kaysa makasasala pakita nagpakamatay si Kristo alang kanato karon. Maghimo na kitang matarong pinabi siyang dugo, labi pa dahil na luwason kita niya, gikan sa kasuko sa Diyos. Verse 10. Kaniadto, mga kaaway, pakita sa Diyos, gipasig-uli kita ngadto sa Diyos, pinabi sa kamatayan siyang anak. O karon nakita na pasig-uli na ngadto sa Diyos, labi pa dahil na luwason kita niya, pinabi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon sa kita, diha sa Diyos, pinabi sa itong Ginoong Jesus, na nagpasig-uli kanato ngadto sa Diyos. Kita may nagpakasa, ang Diyos may nagbayad sa tungsa, siya may nagpasaylo sa tungsa, siya may nagsulbad sa tungsa. Nalayo ta tungo sa itong pagkamakasasa, gipasig-uli ta sa Diyos, pinaagi siyang buktong anak na may nagbayad sa atong mga sa. Yung mga ipakita ni Philemon. Si Onesimus nakasa, pagbalik ni Onesimus, nag-uli sila. And there's the thing, iya pa rin sa iyo. And mga ginahitabo si Onesimus na hindi malagad sa iyo. So, mga first, nag-call up ni Paul ni si Philemon. Kisa pa, kaduha, Philemon's family, pamilya niya. Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our beloved brother and fellow worker, and to Apphia, our sister, and to Archippus, our fellow soldier. So, after Paul mentioned Philemon, which is mo ituyo ani na letter, ipadayon si Paul og mention sa mga ngalan na this time kay si Apphia o Archippus. So, pamutan na, who are they? Kinsa man ni sila? Si Apphia, according to traditions and majority of the Bible scholars, Apphia was the wife of Philemon. Although it is not mentioned in Scripture, but being mentioned by the Apostle Paul in chapter and verse 1 to 3 is clear proof that she has a notable role in the church. What else? He mentioned Archippus. Archippus is mentioned in Colossians 4:17 and Philemon 1:2. In his letter to Philemon, Paul refers to Archippus as a fellow soldier. In Colossians chapter 4 verse 17, Paul requests his readers to tell Archippus,
See to it that we complete the ministry you have received in the Lord. Apparently, then Archippus was a young man from Colossae, tasked with some sort of ministry in the church. Here's the thing. Many believe Archippus to have been the son of Philemon and Apphia, close friends of Paul's. The connection between Archippus and Philemon seems clear in Philemon chapter 1, verse 1 to 2. So Paul is writing to a household. Philemon, his wife, Apphia, and his son, Archippus, comprise the family unit. The church of Colossae met in their home. So literally, Apphia and Archippus is a family of Philemon. And they both serving the Lord in their own house with the church. So again, unsa may connection nilang Apphia ug Archippus? Unsa may connection na nilang duha? Nag-mention mo sila ni Paul. Ginata, I think, probably gi-mention ni sila ni Paul intentionally aning a letter as part of greeting ni Paul siyang sulat ni Philemon. It's because, that's the thing, they are family of Philemon. And kay family na sila, they are already aware sa gibuhat ni Onesimus. Amen? Si Onesimus na nisipat kay nangawat ang pamilya ni Philemon, aware sila sa nabuhat ni Onesimus. Mo nang gi-mention sila si Apphia o si Archippus, aron, that's the thing, makahitaw sila sa tuyo ni Paul toward ni Philemon. O sa giti tuyo ni Paul toward ni Philemon, ang tuyo niya magka-reconcile o mapasaylo si Onesimus. Nya gusto si Paul mahimong aware ang family ni Philemon kay musugot sa di si Philemon involved yun ang iyang pamilya sa gibuhat ni Onesimus. Amen? So, dili man ako pwede nga mayroon example lang niya, sa among pamilya niya, niya nabasa sa akong papa, dili pwede nga yan ang problema. Ang problema sa problema sa nagdina. Nako, nato. So again, aware ang pamilya ni Onesimus yung gusto ni Paul na apilo ni sila. Kaya musugod sila o sa dili involved kiyapon sila ani nga situation. Kay pamilya ko sila ni Philemon. So, gi-mention sila ni Paul aron makaibaw sila nga gusto ni Paul mapasayloon o ipadawat pagbalik ang Philemon si Onesimus. So makita na ito na gi-appeal ni Paul ang pamilya ni Philemon kay naay posibilidad na mubabag sila. Pero ingon ng mga Kristohanon, sa ting wala sila mubabag na pasayloon o dawaton si Onesimus. Kaya again, these people, kanino mga kawan na Archippus and Apphia are genuine Christians. Wala sila mubabag na dawaton pagbalik si Onesimus. I believe familiar ta sa storya sa prodigal son. Sinitabungan to. Ang anak, ang kamanguran, na naik siya bahin. Ipangayon niyang bahin daan siya papa. Buhay pa niya papa, ipangayon na daan ang iyang katigayunan. So nitabo, gihatag siyang papa, yung gibuhat, giwalda siya pa tayo. Gihurot niya sa kahaylayan, sa binuang, hantod na nahurot, naway nahurot. So to make the long story short, kaon na siya ang ads baboy. Nato? Kaon siya ang ads baboy. Kaya nung siya, ayahin kayo mga tao sa papa na to. Uli siguro to. Magpaulipon ko sa papa, kaya nindot kong kaon na to. Dili kaon kong ads baboy. Make the long story short, uli siya. Well, guess what? Kasi gibuhat siya papa. Gikumbirahan siya. Gihawan siya pananang, nagkumbira yung papa. E sa ting, gigawat sa white open. And I think,
ang nahitag mo sa storya, it reflects sa libuhat ko nilang Panginoon. Siyang anak, siyang asawa, na I think gidawat nila pagbalik kung ipasaylo nila si Onesimus. Bisan pa sa libuhat nga sana. Again, this is what exactly Philemon and his family do towards Onesimus. Na di gidawat nila si Onesimus na walay halong pagduda. Gidawat nila si Onesimus na tinudan na yun. And there's a thing. Mo ko na tinudan ko sa akin. Diba, kung na'y makasahan na to, gilit yung malikay, na na'y musod. Kung na'y makasahan na to, sabaw, ulit na, kanya, sige, okay na ka. Di yung malikayan na naagin yung tungo sa mga kasing-kasing. Na, sa usubod niya, no? Di ba? Nagduda ka. Pero kanyang mga kawan na wak ko sila magduda gani. Ingon ko nga ipakuyot din sila. Ipakuyot din nila si Philemon sa balay nila. Si Onesimus sa balay ng Philemon. So Apphia and Archippus, wala silang mubabag pagdawat pagbalik ng Onesimus. Kay tinuod mo sila ng Kristohanon. Sa tingin mo, tana ko, how about you, nani? Okay ba, mas may nakasak ni mo, right now, how about you, nani ang nani? Kung na yung mga pasaylo ni mo, di mo ba siya pasayloon? Si Onesimus, kasi si Philemon, si Apphia, o si Archippus, ilang ipasaylo si Onesimus? Ilang idawat, mga na yung mga alaga si Onesimus. Ngayon nga ipasaylo ni mo, yung siya pasaylo, imo ba siya dawaton? Imo bang dawaton na yung pasaylo? Sama sa libuhat ni Philemon, Apphia o Archippus toward ni Onesimus. So ako masubon, ang tinuod na Kristohanon na sa ting, sama ni Philemon, Apphia o Archippus, ang tinuod na Kristohanon ng pasaylo. O mudawat pagbalik sa nakasaka niya. Sama nga ipasaylo siya sa Ginoo, idawat sa Ginoo bisan pa siyang nagkamakasasaka. So, gi-call out ni Paul nga ni siyang sulat si Philemon ug ang pamilya ni Philemon. The reason is Onesimus. Na i-reconcile kung pasaylo mo. And sumasa kung hingon ganina, hingon kung after this letter, ipasaylo ni si Onesimus. Tungkol kay later on, nahimo siya ng lagad sa mo. Nahimo siyang pastor sa Efeso. What else nag-call out ni Paul din? Christ's church in Philemon's house. So, hingon din Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our beloved brother and fellow worker, and to Apphia, our sister, and to Archippus, our fellow soldier. Here's the thing. And to the church in your house. To Philemon, to Apphia, to Archippus, and this time to the church in your house. Ngani makita na to na si Paul once again nag-mention. But this time, yung i-mention ang church na naa sa balay ni Philemon. And this tells us na ang simbahan sa Colossae ay naa sila magpiguman sa balay ni Philemon. Your house. Your house. So again, sa unang panahon, walay fellowship center. Sa time ng Paul, walay fellowship center. Lang fellowship center, balay. Amen? But there's a thing. Manong gi-appeal man ni Paul ang simbahan o hisgot, man din siyang sulat. What's the purpose? Isang may reason. By the way, nanaan ko nga, makasabot ako sa yung word na church before na ko explain. The word church, nag-mention ni Paul din to the church in your house. The word church, in Greek, it is
ecclesia. Sa Latin mo ng iglesia. Sa Latin. Pero sa Greek, ecclesia, from the word, duhaling a word, from the word ek means out, and kaleo means to call or summon. Thus, the literal meaning sa church is to call out. The church therefore are the called out ones. So yun ang church, dili kaning building, ang church is those called out ones. Yun ang church. Giluwas sa Ginoo, gicalled, gigather. Nahimong church. Mo na church. Called out ones, mga tinawag sa Ginoo. Mga linuwas sa Ginoo. Amen? Ang church, dili kani, ang church is kita, tao. Kung ikaw raw sa church, gabong ka. Pero daghan ko ta, bitaw gabong ta church. Naba na to? So, kita nga niya we are church. Dili sa Living Word Spring Woods. Pero kini nga itong gitiguman, dili siya church. Fellowship Center na siya. Balik ko sa pangutana, nganong giapil man ni Paul ang simbahan, ang church, o gisgot na ni siyang sulat. Here's the thing. One talaga may apil ako man. The reason nga gi-mention ni Paul nga niyang church, kay ang church at this time, kay accountable naman sila sa kinabuhi ni Onesimus. Ani nga tayo? Kay kung before sa nilaya si Onesimus, dili pa sila, ang church dili pa accountable sa kinabuhi ni Onesimus, kay dili pa siya believer, apan karon na believer na si Onesimus, the church are accountable na sa kinabuhi ni Onesimus, kay si Onesimus kay part naman sa church or body ni Christ. Gituyo ni Paul pag-mention ng church, aron mo get involved sila sa case ni Onesimus. So mainly, referring sa concern ni Paul nga ni toward kang Philemon, the church has the voice also na kay si Onesimus igsuon na maninila diha sa Ginoo. In other words, ang church, referring sa situation ni Onesimus, pwede na sila mo involved ani as part na sa kinabuhi ni Onesimus kay kauban naman sila, igsuon naman sila diha sa Ginoo. And this is also true na to. Minota. Ingon na may igsuon ta diha sa Ginoo niya, naatay kaapuhan sa usa kay dili man ta basta-basta nga igsuon. Kung dili igsuon ta diha sa Ginoo. Muna kung naay makasa sulod sa simbahan, there's a thing, apektado yung katanan. Kung naay kadaugan po nato na ingon nga mga igsuon ta diha sa Ginoo. Ingon si Paul sa sinulat in 1 Corinthians, kung ang usa ka bahin sa lawas, ang lawas niya, church na, ang usa ka bahin sa lawas, mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung dahil po ng usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Again, ang lawas niya, church. Nakuha na to? Kung dahil mag-antos ta. Kung dahil kadaugan, madaogon po ta. So, pumuntan na po sa iyong tanaw, kung dili ni pasayloon ni Philemon si Onesimus, unsa kay reaksyon sa simbahan ani sa iyong tanaw? Ha? Sa ting, kasabi sa pumuntan na, kung dili pasayloon ni Philemon o siyang family, si Onesimus, unsa kay reaksyon sa church? Ha? Masuko! Kalain tawanan leader pagit. Wa man pasayloa. Mura na ba sa isa ba? Di ba? Nakuha na to? Mual man eh. Igsuon na to. Di mo pasayloon. Amen? And I think si Paul, intentional siya, kay gusto niya mo involve ang church sa kinabuhi niyo. Si Mos tungod kay one body na niya sino. So again,
Ingon nga usa ta kalawas niya ni Kristo na atay kaapungan sa usa-usa. Kung na'y makasala, mabuol ta. Kung na'y malayo, masubo ta. Kung na'y panag-away, mapiktahan ta. Kung na'y masakit, mabalaka ta. Kung na'y gatuba, mapagsulay, ma-challenge po ta. Kung usa naman lang ta kalawas niya ni Kristo. Kasi ayaw mo ko na mawala tayo labot. Matagusan mo, mawala tayo labot sa simbahan. Labot ta. Apektado ta. Musubot ta sa di. Usa ta kalawas. Wala namang pastor na ikaw rin nagwali, ikaw rin mali, pastor. Ang mga leaders o mga worship team, no. Bisang naglingkod ng kadiya, magkarian ng kadiya, magkapilan ng ministry, lawas sa diha ni Kristo. We are family. We are family. Again, si Philemon, iyang pamilya o ang simbahan, gi-call out ni Paul. Siyang sinulat aron pa sa iluon si Onesimus. Tungod sa ngayon na buwan, and mingon ko nga, gipasaylo naman ni Onesimus. After ani nasulat, kinahimo mo siyang alagad sa Ginoo. So, yeah, for us as church, ang pagpasaylo, importante kayo ni. Importante kayo ni kanato kay mga pinasaylo sa gabatas Ginoo. Amen? Iman-ibig na. Walang dili maayo sa Kristiyano nga dili makamao nga pasaylo. Sa iyon ko na ang tinuod lang mga Kristiyano mo ay tao makamao pasaylo kay nakatilaw naman na siya sa pasayloan sino. Why tinuod nga Kristiyano nga dili makamao nga pasaylo. O ang dili Kristiyano di yun na siya makamao pasaylo kay wala man siya makatilaw pasaylo sino. Ingon si C.S. Lewis sa usa siya mga quote, maningon niya, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable. So walay tinuod nga Kristohanon nga dili makapasaylo man ina. Kung dili ang tinuod nga Kristohanon makapasaylo ug makikuli sa nakasakya niya. And mo ni naitabo ni Philemon siyang pamilya sa church. Pag-abot ni Onesimus sa nga time siya may daganang nasulat. And guess what? Ani nga time pag yun? Usa sa kultura nila sila kanon ani nga time kung naay sulat, for example, kanang para sa church, inipadaan na, basahon na, atubangan sa church. Makadungog din ang church. Well, I think, ani nga time, dito yung ni Paul na dimension niya si Philemon, niyang pamilya ng church, para ang sulat dili mabasa in a private way. Para ang sulat mabasa siya publicly. Di ko ka-imagine si Philemon, si Onesimus ito, anak sa kilid na si Philemon nagbasa sa sulat, ito ba nga sa publication. And I believe, pag human siguro ako, Philemon, yung family, ilagay the church, nagmilakay siguro sila. And Onesimus, right pasaylo, and pagbalik niya, dili na siya slave, kung dili igsogo na siya sila. Amen? So, again, mingon ko walay Kristiyano nga dili makamao pasaylo. Kung ngayon ka, Kristiyano ka niya, di mapasayloan na eh. You should not be na yung Kristiyano. Walay Kristiyano na nakatilang, anay, papasayloan sa dito na dili ko yung istay ko pasaylo. Sana nang nahamunan ng papasayloan. Save sa naitambot din sa letter to Philemon. In close, alam mo eh, sino pa yung Pikachu? Artista. Kaya ba mo sa storya niya? Ha? Iyang mga magpatay. Di ba? There's a thing. Ang nagpatay siya mga mag-ianto niya sa phase 1. Perting yung Chabaw.
Hindi pa sa iyo. And guess what? I believe that really. Yan ang buhat niya. Shape on you, magustuhan mo yung nagli makakasayo sa mga nanay kakasaylo na yan. Gustuhan mo ka nakatilaw kakasayluan sa ito, ikaw yung tatong klase sa tao na kamo mo extend ipasaylo sa nanay o kakasaylo. And I think this is a demonstration na mahimo ito makapasaylo bisag sa grabe kayo nasa. Amen. And that is also true if I will not iyan ipasaylo si Jesus. Lord, dagang kayo salamat for demonstrating us sa kadamahanan ng libuhat sa kinabuhi ni Jesus nagtutap tayo. And salamat sa kinabuhi ni Philemon, sa pamilya sa church na ilang ihamo, gidawat, ibuok din si Jesus despite siya mabuhat na siya. Lord, tampok ko makinig imong pulong among ko, nakinig ang imong pulong among isawan, isawan, dili ko tayo na pagkawan. Tuloy, grasyahin yung mahimong katawan, mamakamaw mo extend kapasayuan. Labi na yun sa nanganglan at napasayo namin. Yung mga kami nakatilaw, o labihan na na po mapapasayo gitan ninyo. Kami po tayo. Wala ko kay bawa na akong animugan, na ating mga silong, kasuko, bubang na relasyon towards sa sikataw, nakapasa pa nila. Lord, ikaw na kaibabat. Lord, unaan ko na ni Lord, this message is for them, O God. Gampo ko mamamuhat ka. Gampo ko mamagtulog ka. Gampo ko mamulukot sa aming mga kasingkasi. Ang bato nila mo kasingkasi sa pagkabakula sa iyo. Salamat mo, Lord, ang pagkatuliyas na nagbubumayaw sa pangalan ni Jesus. Mamarugta, pangawito ng ato, Yaso. Amen. Salamat sa iyong tulong ka ng kahapon. This night, let's worship again sa atong buhay na Diyos. He can do all things for His glory and our own good. Amen. Yes, Jesus. When my heart is cold and lifeless,
glory to God. Na hindi yung kasayang nakasakit ka ng Lord, we thank you, Lord. So, remind us ka na mo paninggan. And Lord, we thank you as we give our tithes and offering this afternoon. Lord, gawin mo bless sa Batalusan, ang iyong karugin mo sa mga pamilya na nag-represent karon. Salamat, Father God, na wala ka nagapasagad ka na mo. Salamat sa inyong pag-faithful na nag-provide sa tanan, Ginoo, hindi lang sa financial, kundi Ginoo sa physical at spiritual ng bahay, Ginoo, ikaw Ginoo nag-provide ni Father God, Lord. I-bless Ginoo ang mga kinitaan, Lord, sa mga hard work, Ginoo, sa nagatrabaho, salamat, Ginoo, na ikaw, Ginoo, mag-bless ni Father God, bisan pa, Ginoo, sa mga estudyante. Salamat, Father God, na ikaw, Ginoo, makaligo, makakita sila mga kasing-kasing, Ginoo. Lord, ikaw po na ang kami pasalamatan. Bisan pa sa pangalaid, so una ng Father God, na nangita o trabaho. Salamat, O God, na ikaw, Ginoo, mag-provide o trabaho, Lord, na i-reflect ang Sunday, Ginoo. Lord, ang tanan, ang kami pasalamatan sa iyong pagkamakinudanon, sa iyong pagkahigugmaon, sa iyong pagkamakasayloon ka na mo, Father God. Lord, kami dahil, Lord, kami pasalamatan. In Jesus' name, amen. Lord, nagpasalamat ni sa kalaugan ng katampusan ng sa praise and worship ng sa families. Salamat, pagkakasalamat sa pagkakamat ng individual sa mga gampo o dito ko lang ikaw gampo ko nga maghatag at accomplishment ng pag-ayot sa akong paglayo sa kinabuhi alang sa iyong kaitan. Magpupod, isang lahat sa nasimana, mahamok, tubangon mo Lord, dahil mga uban, ng proteksyon, mag-iyak, hatag puso, hatag kaalam sa tanan ng kanaliti ang tingin sa isang unsa, ang probinsya sa kawan, ataking, limbo, bisan sa pagpakasa. Kasyahin niyo kami ng punit niyo, ma-accord sa inyong pagbubuhay. Nalagyan salamat kayo sa inyong hibuhan ka namin ka ikas pagsugod ang pagkatapos. Walay ko na yung ngalan mo, Lord. Lord, wala pilay ko diyan sa mga pasiguro pagkay pagsimba. Ikaw, mabuhay, maghanan, magkano, kailangan mo ang mga sa ilang katipusin sa pangalan ng Jesus. Amen. Happy Father's Day. Before we end with anong service, no, this time we would like to recognize to all the fathers who did amazing job of being a father to their families, to their to all father figures, to sa mga kabataan. And as we call your names, may request those fathers na muwari sa front, we will give you a small token of appreciation of being a good father. And really an example to your family, to your kids, and also diha sa Ginoo pag-lead sa iyong family to Christ. So, first one is si Brother Jonas, Brother JR, Brother Elvis, Brother Christian, Brother Carlos. And let's give a round of applause to them kay kanang dili ba lalim yun no nga kanang mo stand up para sa family nga mo lead sa family to Christ. It takes a man, it takes a man of God to lead the people or the family members na sa Ginoo. So, may also request Pastor Neril if you can give an encouragement also, prayer for them. Encouragement ako, encouragement. Paano na, hindi ko mapapagod, makulit, hindi ko mapapagod. Malipay yung kayo, hindi ko mapapagod. Again,
Una mo siguro, encourage mo siguro sila, so yung encourage na kayo. Ito, salamat sa Ginoo sa gasa sa Papa ba. And again, I know believe ko ito lalim kung inyong journey as Papa. Sakripisyo ba? Kilo-kilo ka sakripisyo. And again, balik sa po sa Ginoo, na-display mo ni Christ po sa inyong mga pamilya. O na, again, sila, dahil lang sa layon sa pagka-papa, and then again, ay lang yung kalimot yun na naang Ginoo tama na yun. Amen? Problema sa pamilya, magsulay, naagin ang walay problema pagsulay katong naa sa saikya. Pamilya ko ng saikya. O, katong na to, wala yun yung problema. Wala sa pinili. Di na kayo na problema pa, di na kayo na yung tamang na. Amen. So this time, kung marong siguro tayo, mag-pray na nila. Ano sila i-pray atong tuingon itong atong mga kamot or nila and say a prayer ani atong mga papa na nasa tubangan mga igsoon. So, Lord, salamat for these fathers, Lord, na niyangan ni Wanamo God, in sa Living Word Spirit. Salamat sa celebration, this Father's Day, Ginoo God, uban ani mga amahan na niyangan. Dahil ko natampo sa imong pag-bless, paghatag may panglawas, paghatag may o paghatag o gusto, matag-alaw sa kanang panahon, Lord, sa pagpadayon nila layo sa kinabuhi, uban sa pag-take responsibility sa ilang mga pamilya. Lord, ang mga papa, haligi sa pulianan, Ginoo God. Na nagampo ko, Ginoo, Lord, na padayon din kang maglipon kanila, bisa na yung mga panahon na mahuyang din sila ang God. Na yung mga panahon na yung mga kaguol, na yung mga kasubo, na yung mga kapahuyang nila. Pagnagampo, kung mo silang lipunon, kung mo silang upian, yung Ginoo, yung barog, kung sa may mga responsibilidad yung ihatag kanila, diha sa pagdugma silang asawa, bisa sa pagkatiman sa ilang mga anak o sa ilang mga pamilya. Mahimaya kas kinabuhi ni mga papa nga niya ng mga nagika ni Brother Jonas, ni Brother Christian, Elvis, Brother Carlos, Brother JR, Brother Life, Ginoo. Ikaw mapataas, ikaw mapasigunggan. Nagampo ako, mamulutak din si Kristo sa ilang kinabuhi. Lord, mahimaya din si Kristo sa ilang mga kinabuhi. And even Lord, sa tanang mga papa na nag-celebrate this Father's Day, O God, padayon ka na mamuhat sa silang kinabuhi, O Lord, na ilang yung gampanan, ilang yung tumanon, ang ilang responsibility as papa ang kinabuhi ka. Continue kang mag-bless kanila, mag-guide kanila sa ikinahanglan na kagabuhaton, desisyon, himuon, trabahoon sa ilang mga pamilya. Ay mayasag ka silang mga kinabuhi. So once again, we lift these fathers to you, O God, and may your name be glorified as they continue their journey as fathers of their families, O God. Mukhang himaya, mukhang ipasidungkan, mukhang ipataas. Nagkasalamat o Diyos, dalahin ka sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Happy Father's Day! Okay,
Ala, dito. Kiri ba? Oh, wala bilanggan. Pad, apang ba?